Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para pumupuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so may mga lumabas na baraha dito. We have here the Four of Coins, the Eight of Wands, and the Ace of Swords. Okay, so meron daw makikipag-communicate sa inyo na probably somebody na hindi mo pa rin mapakawalan hanggang ngayon, or pwedeng ikaw yung hindi pa niya ma-let go hanggang ngayon. Okay, so mag-uusap kayo dito to clear things between the two of you. Okay, bibigyang linaw, or pwedeng may mga sikreto na mabubunyag, i-reveal. Basta parang kumbaga it can be a form of closure. It can be a form of resolution. Basta anything na will give light to the situation. May some kind of enlightenment. Magiging maayos. Magkakaintindihan kayong dalawa. Ganyan. Basta parang revelation of the truth and clearing things between you and this person. Okay, and then let's see. We have here the Ten of Coins. So, pwedeng itong communication nyo na ito can lead into a better connection, or pwedeng magkabalikan kayo, pwedeng maayos yung relasyon ninyo, lalong-lalo na kung halimbawa na meron kayong family or meron kayong mga anak, pwedeng mabuo, kumbaga muli, ang inyong relationship sa isa't isa. Okay, ngayon kung hindi naman kayo pamilyado, ibig sabihin lang magkakaroon kayo ng understanding na what you and this person have is something serious. Okay? And then let's see. We have here the Empress, and because of that, para kang naging kampante dito. Naging secured ka. Kasi syempre, parang nagbibigay na siya dito sa'yo ng assurance na oo, committed ako sa'yo. Seryoso ako sa'yo. Bubuoin natin muli itong relationship na ito. And then we have here the Moon. So parang yung mga insecurities mo, yung mga doubts mo, yung mga bagay na confusing sa iyo noon, parang nabigyang linaw na nga lahat. Na-reveal na sa'yo lahat. Kaya parang at ease ka dito. Okay, and then we have here the Seven of Wands and the Judgment card. So, talagang pinaglalaban kanya dito, pinaninindigan kanya, and pwede nga na nagkaroon din siya ng realization. Kaya, palagay niya, this is the best decision na kailangan niya na gawin. Okay? And pwede talaga na itaguyod kanya dito at panindigan or ipaglaban. And then, let's see. Ano pa ang mangyayari? We have here the Lovers. Of course, magiging lovers kayo. Or this can mean na you will be loving each other more. And then, we have here the Queen of Wands and the Four of Swords. So, para kang Queen of Wands kasi is talking also about security. And nandito na nga si Empress So, ibig sabihin lang talaga napaka-secured mo dito. Parang feel mo talaga ng haba-haba ng hair mo. And then, Four of Swords, ibig sabihin parang relax ka, kalmado ka, at peace, sinabi ko na kanina.
Okay, parang worry-free, ganun. Or pwedeng it symbolizes na nare-recover ninyo or naisasaayos ninyo yung relationship ninyo sa isa't isa. And then we have here the Ace of Coins. Again, it talks about new beginnings, kung saan parang napakaseryoso, parang a new chapter in your life na talagang napaka-committed ninyo sa isa't isa. Okay, and then we have here the Page of Swords, especially if you are dealing with air sign or earth sign. Yun yung malakas ang energy. And then we have here the Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, in the next couple of days nga, magkakaroon na ng mga magandang pagbabago sa connection ninyong dalawa. And this is because natuto na siya and nagkaroon na siya ng realization. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Ten of Cups, the Justice card, the Four of Cups, and then we have here the Emperor. Okay. So, pwedeng merong nakakamiss sa inyo dito, especially if you're dealing with Aries, Libra, okay, or water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Parang namimiss ka nitong tao na to, pero nahihiya siya na sabihin or ipakita sa'yo yung pagkamiss niya. And pwedeng may pamilya kayo nito, pwedeng asawa mo to, or may mga anak kayo. Basta something is binding you legally. Okay, at namimiss ka niya, namimiss niya kayo. Pero hindi niya yon ma-express. Pwede rin kasi na ma-pride siguro itong tao na ito. Okay, kaya kahit na namimiss niya kayo or nangungulila siya sa inyo, hindi niya yon maipakita. Okay? And then we have the Tower. Pwede rin kasi nga na naghiwalay na kayo nito, or pwedeng na broken family kayo or broken relationship. Okay, basta nagkagulo kayo kasi nitong tao na to. And then, let's see. We have here the Knight of Coins, Knight of Swords. Pero, with the Knight of Swords and Knight of Coins here, parang magiging eventually, gagawa siya ng way, to reach out to you or to come back to you to fix yung relationship ninyong dalawa. Medyo urong-sulong lang siya ngayon sa kanyang sarili or sa pag-iisip niya or sa decision making niya, kasi nga ma-pride na andun yung okay, maybe ayusin ko, and then biglang wag muna, ganyan. Okay, so medyo may indecision pa siya, hindi pa siya hindi niya pa makuha yung lakas ng loob niya. Okay? Pero gusto niya na dito na to give you justice, to fix the relationship, nang hihinayang siya, na-miss ka niya or kayo ng family niya. Pero minsan nangingibabaw pa rin yung pride. And then we have here the Page of Swords. So malaki din yung chance na sinusubaybayan niya kayo, ini-stalk ka niya, basta nagmamasid-masid siya. Okay? And then we have here the Moon. So, ito yung confusion, insecurity. Okay? Basta pinanghihinaan siya ng loob. And then we have here the Nine of Swords and then Temperance. Pero, Nine of Swords, talaga nai-stress na siya dito. Masyado siyang nag-overthink dito. Hindi kanya maalis sa isipan niya. Okay? And then Temperance card, pwedeng chumitsyempo lang siya ng
panahon, okay? Parang iniintay niya yung perfect timing to come back to you and reach out to you. So, let's see. We have here the Ace of Cups. But time will come. He will reach out to you. Okay? And then we have here the 9 of Coins and the 10 of Wands. Okay? So, parang babalik din siya sa'yo. Magkakabalikan kayo. Okay? At a time na tipong parang kampante na siya. Pwede rin na parang may gusto siya na paano ba? Yung pagbabalik siya sa iyo, yung parang meron na siyang maipagmamalaki. Okay? Parang meron siyang maipapakita na something or improvement siguro sa sarili niya para mapatunayan in a way to you na okay na siya, handa na siya, ganyan. Pwede rin kasi na naging ugat yon ng problems ninyo before. And parang ayaw niya na bitbitin yung mga problema na yon kung babalik siya sa iyo. Okay? Pwedeng it has something to do with pera. Okay? Basta paninindigan sa buhay. Ganyan. Pagtataguyod sa inyo. Yung mga responsibilities na hindi niya nagampanan before. Parang basta yun, ma-pride nga kasi itong tao na ito. So gusto niya na pagbabalik siya sa iyo, meron siyang maipagmamalaki. Or pwedeng it can be an excuse for him or her na, ito yung ginawa ko habang wala ako or habang magkahiwalay tayo. Parang ganyan. Okay? So, but for now, nangingibabaw yung doubts niya, insecurities niya, and yung pride niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Queen of Swords, the Hanged Man. May isang masungit na tao dito. Or pwedeng baka kayo yung magsusungit sa isang tao na paparating sa inyo. Okay? Parang yung pagsusungit nyo na yon is a way to protect yourself. Kasi pwedeng itong tao na ito, ilang beses ka nang sinaktan noon. Okay? Pero, pwede rin kasi na itong tao na ito, natauhan na or nagbago na. At mukhang seryoso naman siya sa kanyang pagbabalik sa'yo. Pero ang nangyayari dito nga, medyo hesitant ka. Susungitan mo siya. Okay, parang yan ka na naman, ginugulo mo na naman ang buhay ko. Okay, ganyan. And then we have here the 2 of Coins. So, kapag nag-reach out sa'yo itong tao na to, medyo titimbangin mo ang mga bagay-bagay. Hindi mo naman siya totally na i-resist, hindi mo naman siya totally na i-reject. It's just that gusto mo lang siguro na makasigurado. Kaya hindi instant yung pagdedesisyon mo kung tatanggapin mo siya sa buhay mo or hindi. Pero it seems na this person means good. Okay? Parang maganda naman yung intention niya, pangarin niya. Parang gusto niyang bigyan ng hustisya yung mga bagay-bagay. And pwede rin na nagsasabi siya ng totoo or magsasabi siya ng totoo sa'yo. And then we have here the World card. So pwedeng this can be the beginning of something new in your relationship.
and there is progress, pwedeng merong magandang kahihinatnan itong chapter na ito ng inyong relationship. And then we have here the Empress. Some of you, pwede rin na mabuntis. Okay? Kung hindi man, ang ibig sabihin lang yan, you will feel very loved and secured. And then we have here the Four of Coins. So, yun nga lang, ang problema is, pwedeng maging excessive siya. Parang nasobrahan naman. May pagka-possessive na. Probably product ng takot niya, kumbaga, na mawala ka ulit. So, pwede kanyang higpitan in some ways. And then we have here the Nine of Cups and the Ten of Cups, which are very good cards. Pero ayun, emotionally, you will feel really happy, content, satisfied. Okay, and then Ten of Coins, yun talagang ang saya-saya ng relationship ninyong dalawa. Yan, parang always may progress sa connection ninyo. And then we have here the Strength card. So, ibig sabihin, mas lalong magiging matibay ang relasyon ninyo sa isa't isa. Okay? So, for now, ito ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.